Sigurado. Parang hindi nababasa ko sa mata mo eh. Hindi po. Hindi rin naman po kasi siya mabasa. Kaya pinagbigyan mo na. Paulit-ulit lang, paulit-ulit. Ay, yung pagkatalunan, di ba? Kinakano ko po kasi kung kailan may sakit ako. Tsaka siya magkakagin. Nararamdaman ko kasi merong something. Merong ito, hindi to basta lang pag-uwi ni Lito na para makita ang nanay. Diretsahin na natin, ano bang pinaka-problema talaga? Ako, agree ako doon. Kung halimbawa, pupunta ka lang din naman doon sa iyong kamag-anakan, Kuya Lito, pinakamainam, magkasama kayong mag-asawa. Kapit. Kapit. Ang bigat mo. Ledge, ilang kilo ko na ba? Ilang kilo? Naging lang. Take lang. Tara. Kaya na mapagpalang araw po sa ating lahat, mga ka-business naming minamahal. Po. Yan, si Lito ay nagpunta sa bahay kanina at yun nga po, dahil sa ipinaalam niya sa amin na si Ate Vera nga ay may sakit. So yun, pupuntahan natin ngayon. 3 araw nang hindi pumapasok, 3 araw na. So na ito si Penguin ay punta roon sa bahay. So tao po. Po. Yapi. Tao po. At may naibulala sa akin kanina si Penguin na meron na naman yata silang something. Good morning, Ate Vera. Ate Vera. Kumusta? Kumusta, Ate Bears? Mag-pick ka? Pasok po kayo, kuya. Oo, sige. Ano te? Kumusta ka na? Ha? Ano nangyari? Mamagagay. Lumagayong? Gawa po ng ngipin ko. Sa ngipin. Akala ko sinuntok ka nila ito. Ay, hindi mo ang gamot eh. Ano po? Dolphinal po at saka amoxicillin. Kasi ang sisil pang sa maga. Pero hindi naman nilalagnat. Sa gabi po nilalagnat po ako. Tapos hanggang dito po yung sakit. Tapos ulo. Hindi ka beke yan? Hindi po alam. Maga po kasi loob mo. Sa loob talaga. Sa loob talaga ng... Pero di ba dinala mo sa dentist? Opo, ayaw pong bunutin nung nag-umpisa pa lang pong mamaga. Hindi pa po ulit ako nakabalo. Pero nagtanong po ako ng gamot yung sa sa ibang doktor po. Binigay po, Dolphinal po, tsaka amoxicillin na. Magpahupa daw ng ilang araw na po parang lumalala kasi. Ano kaya? Pero naka-oras naman yung amoxicillin mo, yung bang... Ano po yun? Parang inano ko lang po ng 3 times a day. 3 times? As in 3 times a day mo hindi siya iniinom? Saan yung magate? Parang lahat ng katawan mo may maga. Saan yung maga? Ituro natin. Ito ba? Ay hindi, sa loob. Opo. Hindi kasi, tawag nito, sorry mga ka-business na medyo nalito kasi ako. Pag hanap ako ng hanap eh. Kuya naman nangaano ka kuya eh. Hindi, kasi nga, hinahanap ko talaga yung maga.
Wala bang Wala makita. akong hanggang papo eh. Yung pala lahat ng katawan namamaga. So ngayon ganito, so paano plano mo dyan sa ngipin mo na yan na sumasakit ba? Opo. Hindi pa pwede pabunot pag mas sumasakit, ano? Pero may kilala akong bumubunot kahit masakit eh. Gusto mo ipabunot yan? Ha? Magaling yun. Oh? Oo. Sige pa. Yung gamit yung plies. Manual. Manual. Sakyan. Saka by script. Joke yun. Joke yun. Ay, dyan naman kayo nagkamali. Ay, Hindi hindi yun pala. joke. Totoo yun. Totoo yun. Serious. Teka lang yan. Totoo yun. Talagang may kakilala akong nagbubunot ng ngipin Plies. kahit na masakit at ang gamit niya by script at saka plies. Oh? Hindi po yung joke mga ka-business. Huwag po kayong tumawa kasi hindi yung joke. Dahil pagka tumawa kayo nakakatawa riyan. Dahil hindi ako nagjo-joke eh. Oh? Okay. Kita niyo yung pagmumukha ko seryoso. Sabagay, meron niya talaga. Ha? Meron talaga nun niya. O di ba agree ka ba sa akin? Yung mga yung ties, long nose, Oh. saka by-strip, yung mga... Pero yung iba gamit, siko lang. Ay hindi, ako naman totoo, bumbunot din ako niyan, te. Pero kamao na yung gamit ko. Gusto mo, sino ba mayroon diyang masakit ng ngipin? Sa akin niya, hindi, okay yung Ako akin. kasi siko ang ginamit dun eh. Di ba sinabi mo sa akin gagawin mo sakit lang eh? Hindi, magaling na. Mabilis gumaling. Asan si si Cyclops? Cyclop? Ha? Yung place kasi ang ginamit dun eh. Katalaman. Hindi, marami. Katala. Binay-script din yun eh. Kaya sandali, lalo tuloy sumasakyan yung ngipin ni Ate Bere. Ngayon ganito, si Lito nagpunta sa bahay. Kaya kami napasugod dito. Kasi nga sabi niya, namamaga ka na raw. Ay, totoo naman di ba Lito? Oh. Sabi ko, bakit mo sinapak? Sabi ko sa kanya. Totoo ba yun, Ate Bere, sinapakan ni Lito? Hindi. Hindi naman pala totoo Lito yung sinasabi mo sa akin. Ikaw na sapakin mo na ito, Ate Bere. Hindi, pero ito joke. Yun ang joke. Yun ang joke! Yun ang joke. So, dapat may response kayo. Eh, si Ate Pero kasi Joke talaga yun. masakit ang ngipin daw ya. Pero bakit sa binti namamaga? Sabi nga ni Kuya eh. Sabi, Yari. Joke yun. Joke lang yun. Ba siya? ito yun eh. Joke lang yun. Di ba, Ra? Tawa. Hindi maganda. Sabi ni Kuya, yun yung joke nga eh. Sinapak ni Lito. Paano nga makakasap? Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Masyado kayo madaya. Pag joke nyo, ina-appreciate nyo. Pag joke ko, hindi. Hindi, ya. May sinyalis kasi yung mga look niya. Anong sinyalis? Yung sinyalis yung sasabon mo. Wala bang kamao eh. Ha? Siko. Dapat sinabi mo yan, siniko mo yan, Lito. Hindi sinapak, siniko. Ang hilig pa naman ni Lito mag-ano. Peace tayo. Pero gano'n. Peace. Mga magalit. Huwag nga kayong Sinabi pa yan. seryoso tong vlog ko eh. Sinipa. Seryoso. Kaya Sabi kay Lito, namaga yung let's, braso. upper tayo let's. Pero, peace bomb ang ginagamit. Pwede ba doon kayo? Ang hirap eh. Pag gano'n yung camera ko, doon na kayo doon. Para isang angle na lang. Okay lang ya? Okay lang ito, electric fan. Oo, okay lang. Okay lang yan dito kami ya? Oo. Hindi na makikita si Lito. Tatabo naman gold. Yung daliri ni Lito naiipit. Okay lang yan. Marami naman viewer na ayaw makita yun. Joke lang. Joke yun. Sabi ni Kuya, Parang takot ka lumapit kay Mera. Ay, pong balugbugan. Ang bato na yun sa'yo. Si Lito kasi. Nangangalabit. Joke yun. Good. Saan pinangkalabit yan? Kenneth. Dakanit. Yan. Para walang palag tong dalawa. So ngayon ganito, Ate Bera, may sinabi sa akin si Lito na nag-away daw na naman kayo. Bakit na naman? Ano na naman yun? Anong pinag-awayan niyo, Tolits? Ano lang po, lagi lang po siya
May ng ulo, kaya po nagpunta ako sa inyo kahapon. Kasi magsusumbong ka. Hindi po. Ano? Nagpalamig lang po. Okay. Pagbalik ko naman po, okay na po. Paano mo nasabi? Ano po eh. Tinanong niya po kung gutom na po. Huh? Pinagkahain niya po. Aba, magaling magaling. Akala ko, tinanong ka kung gutom ka na at magsaing ka na. Pinakain ka. Mga kabisnes namin minamahal, ganito, tumbukin na natin ha. Kasi baka isipin ng ating mga viewers, kabisnes naman simpleng usaping mag-asawa lang naman yan. Dapat di mo na yan ibinablog o ganito. Hindi po ito simple. Kasi alam niyo po bakit mga kabisnes. Itong si Lito, gusto raw umuwi ng Quezon. At yan ba ay napag-usapan niyo ng mag-asawa? Apo, gusto ko lang po umuwi kasi siyempre po, nung nasa tour po tayo, nagkasakit po si nanay. Nasa 70 na si nanay, iniisip ko po na umuwi muna hanggat malakas po si inay. Kaysa naman umuwi ako na alam na po natin. Ayaw ko naman po humantong na doon abutin bago ako umuwi. Mga siguro pasyal lang muna, tapos balik din po ulit. Ay, nag-usap na ba nga kayo ni Ate Vera? Ate Vera, alam mo na ba yan? Ano po? Yung po kasi yan, totoo. yung nasa tour po tayo, gusto po niya nung pauwi, dadaan po siya. Oo. Bakit nga pala hindi ka nagbanggit? Di sana, tawag nito, malapit na yun eh. Gusto po niya, bababa na daw po siya yung saan po, sa daan po ba. Oo. Sabi ko sa kanya, bahala ka. Sabi ko po sa kanya nung, hindi rin po siya bumaba. Tapos kahapon po, balik na po rito, sabi ko, anong ginawa mo doon kina kuya? Sabi niya, papaalam sana ako uwi muna. Yun lang po. Hindi pa naman po kami nag-usap. Tapos pinayagan mo naman. Ay, sabi ko, bahala ka. Sabi ko po sa kanya. Tapos gano'n ka katagal dun? Siguro po matagal lang po. Isang araw, tapos kinabukasan. Isang araw? Umuwi ka pa. Video call ka na. Tawagan mo na lang. Hindi ba kasi po, pag po lagi napunta po yun sa sa bundok po. Yung sa isa namin po. Mas matagal pa biyahe mo, Kuya Lito. Kaysa paglagi mo dun sa nanay mo. Hindi pa, ibig kasi isang araw po ako doon. Tapos pangalawang araw, saka po uwi. Ba't hindi ka kung gusto mo umuwi kay nanay? Huwag ka nang bumalik dito. Yun ang ibig namin sabihin. Diretsahan na. 1 week, ganun, or Oo, simple diba? Kahit mga isang buwan. 3 araw. Tal, gusto mo siyang makasama, di ba? Kasi okay yan na nandun ka kasi siyempre magkakasundo kayo doon. Magkakasundo, bugbog sarado ka doon. Pero ang tanong, sigurado ka si nanay mo ang gusto mong puntahan. Opo. Walang iba. Opo, wala. Kahit po na pagkarating ko po doon, di tawag na din po ako sa inyo. Para ano? Para mapatunayan doon ako dumiretso. Bakit kailangan mong patunayan eh? Hindi naman kami nagdududa sa iyo. Hindi ba, siyempre ba yung huling 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 vlog po sa akin na na sabi po na may iba. Ano? May iba. Na may iba daw po. May iba na? Di ba po nung nakakala. May babae ka, gano'n? Oh. Para po malinawan na nagpaalam. Sus Mariosep naman. Nagpaalam po ako sa inyo na Yung ganyang bagay, Lito, ikaw ang nakakaalam sa sarili mo. No? Kasi, kahit na ba magtawag-tawag ko sa amin para patunayan mo lang na wala kang ginagawang masama, ay, oo, maaaring ganun ang magiging sitwasyon. Pero, siyempre, ikaw pa rin nakakaalam sa sarili mo niyan. Hindi mo naman kami madadaan sa ganun. Tumawag ka, ay sabihin ay ganun kami mag-isip. Hindi naman ganun ang isipan namin. Hindi naman marumi ang isip namin eh. Hindi naman kami nag-iisip sa'yo ng masama. Hindi naman po, yung ika po yung ibang viewers po na. Sa viewers. Concern ka sa viewers. Kasi sa inyo naman po, alam ko naman pong tiwala po kayo sa akin. Hindi kami, kasi parang hindi maganda, di po ba, mga kabisnes, tatawag siya just to prove na wala siyang ginagawang masama. Bakit?
ibig bang sabihin kami nag-iisip sa inyo ng masama? Wala naman kami ganong isipan. Hindi ba sa viewers po? Sa viewers. Para kung sakasakali po magtanong sa inyo kung nakarating na ako doon, mga ano niyo po. Mas lalo na yung viewers. Ang viewers ay hindi rin marunong mag-isip ng masama sa iyo yan. Sa kapwa. Di ho ba, no, mga ka-business? Medyo ano yun na, sinasawata kita doon sa bagay na yun na parang ang nangyari tuloy, tatawag ka para i-inform mo kami na ikaw ay walang ginagawang masama dahil ikaw na rin ang nagbanggit dahil patungkol doon sa babae mo dati ay lumalabas na parang nag-iisip kami ng gano'n na kaya ka pupunta ron ay dahil sa babae mo. Hindi gano'n. Wala kaming isipan na gano'n ha. Lito, excuse me. Na ano lang po, naisip ko lang po na maaari niyo pong isipin sa akin. Maaring mag-isip kami ng gano'n. Uy, grabe ka sa amin, Kelito, ha? Hindi pa kami nag-iisip, nag-isip ka na. Grabe si Kelito, ano? Grabe ka, advance mo. Parang gusto ko lumubog sa kinaupo ako rito na gano'n pala mag-isip si Kuya ka-business. Hindi na po. Sa kapwa niya, nag-iisip ng masama. Ay, yung isipan ko lang naman po yan, hindi naman po sa inyo. Okay, sige. Pero kay Ate Vera, okay. Nagpaalam naman po ako. Sabi ni Vera, okay naman po. Nakasete. Are you sure? Di, Sure na sure? Parang narinig ko kay Ate Vera, bahala ka sa buhay mo eh. Huwag ko na pumayag na eh. Kumayag ka ba, te? Sigurado. Parang hindi nababasa ko sa mata mo eh. Hindi po. Hindi rin naman po kasi siya mapapakali. Kaya pinagbigyan mo na. Paulit-ulit lang, paulit-ulit. Ay, yung pinagtatalunan niyo ba? Kinakano ko po kasi kung kailan may sakit ako. Tsaka siya magkaganyan. Oo, kasi Kuya Lito, sa totoo lang. Ito yung naisip ko sa'yo kahapon dati, Bea. Naisip ko na ako yung naglilis kahapon, ano? Tsaka nagluto. Naisip kita kabigla na paano kaya si Ate Vera, tulad niya may sakit? Sino bibili ng gamot? Sino ang aalalis sa kanyang pag-check up? Siya rin ang kikilos. Sa sarili niya. Sarili niya. Siya ang bibili. Siya maglalakad. Bibili ng gamot. Parang Yung- yung ano te, parang yung nakarang gabi. Siya pa yung bumili, posporo. Nasalubong ko siya. Dapat pag ganun, Ate Vera, por Diyos ko, por Santo naman, meron naman tayong mga cellphone. Paalam mo sa amin. Dad. Kasi para ako, kami ni ate mo, makagawa kami para, ang dami nating kagwangs. Hindi naman yan mahirap kausap eh. Tsaka sila Kuya Bal. Pwede ka rin dumayrek sa kanila na makisuyo. Hindi ka pa hindian ng mga yan. Pero hindi, nakabili naman na. Oo nga, pero ibig ko sabihin, siya ang bumili. Na masama na yung pakiramdam niya, siya pang lumabas ng bahay. Sa mga susunod na pangyayari ulit. Oo. Kung kailangan ka na, hindi ka naman nauubulan na lumabas. Andiyan lang naman, malapit lang naman. Tsaka may GC naman tayo, pwede kang mag-jet. Chat ka lang, kay ate, kay kuya. Nung nag-chat sa akin nung nakaraan, yun nga, nagpa-check up na siya. Na dapat magpapabunod siya ng ipin. Hindi naman siya binunutan kasi nga naman Lumamaga. kasi ano ko siya, kung anong ininom ng gamot, yun nga, sabi niya, ipin, tsaka sisinin. Tapos bigyan ko talaga din siya naisip kahapon. Sabi ko, Hindi mo ano ba sa na Ate Vera? ano, si Jet dito? Yung kakisuyo ka? Hindi po, pag dito lang po siya malapit. Ayun po kasi nung nakaraan, hindi po sa kabilang pindahan. So, okay. Ate, sandali lang po. At makikiraan, pasensya na. So, okay, nagkasundo na kayo. Kailan ang alis mo? Ang bahala ko po sana pag gumaling na po sila. Pag gumaling na. Okay. Tapos, kailan mo ito pababalikin? Ate Vera, pababalikin mo ba ito? Sabi ko nga po sa kanya po, kung ayaw naman bumalik, okay lang din. O, kasi ayaw kong magpaligoy-ligoy mga kabisnes. Nararamdaman ko kasi merong something. Merong, ito, hindi ito basta lang pag-uwi ni Lito na para makita ang nanay. Lito, pasensya ka na ha. Kilala kita eh. At alam ko ang pamilya mo. Alam ko ang estado ng inyong relasyong magkakamag-anak. Okay? So, alam ko ang trato sa inang nanay mo at alam ko rin ang trato ng mga kapatid mo sa iyo.
So, pasensya na kayo, mga ka-business, aming minamahal. Gusto ko sana, diretsahin na natin, ano bang pinaka-problema talaga? Di wala naman po kaya ano lang. Gusto ko lang makita nga yung nanay ko kasi nung ako nagkasakit ng... Di ba na ano ko nga po nung isang vlog tayo na sa Turpo na yung mga pamilya, yung mga sa side ko po na pamilya namamatay po. Naalala ko po si nanay kasi matanda na po siya nagkasakit. Ang naisip ko po na ayoko naman na uuwi po ako pag nakaratay na si nanay. Gusto ko din naman po na Bakit naging ganun yung sagot ni Ate Vera na sabi ko nga po sa kanya, bahala siya, di ba? Hindi ko po alam sa kanyang iniisip lagi na pag gusto ko umuwi, akala niya hindi na ako babalik. Ate Vera. Hindi po kasi, pagka kunwari po yan, nag-usap kami. Ang sagot ko sa kanya, bahala ka. Kasi pag hindi kita pinayagan, paulit-ulit lang tayo mag-away. Pag pinayagan ko naman po siya, hindi naman po siya tumutuloy. Tapos kung nagkaroon ulit kami ng sermonan, ganito, ganyan, yung nag-iisip ulit siya na aalis, uuwi. Yun po yung sabi ko, mali yun. paulit-ulit na lang po. Kasi sa sandali, Ate Vera, maputol kita sandali. Lito, makinig ka sa akin. Mali yun ha. Na kapag nagkakaroon kayo ng hindi pagkakaunawang mag-asawa, ang isipan at damdamin mo, umuwi ka sa pamilya mo, mali yun. Yes. Oo, siya, galing mismo sa bibig ni Ate Vera. Hindi naman ano. Dapat, sandali. Kuya pakinggan mo muna ako. Hayaan mo akong magpaliwanag muna, no? It's either kung hindi ka agree or agree ka, hayaan mo muna si Kuya magsalita, okay? Ha? Irerespeto naman namin yung sasabihin, ha? Ito, sa kapakanan ng mga kababayan natin na sa buhay mag-asawa, lalo na daw sa mga bago pa lang na mag-asawa, no? Tagwang. Ay hindi mabuti yan ha, na kapag ka nagkaroon kayo ng hindi pagkakaunawang mag-asawa, hindi na pagkakasunduan, ay ang magiging isipan mo kaagad, kung ikaw man si babae o ikaw si lalaki, ay ang umuwi doon sa mga magulang. Mali yun, hindi ganon ha, mali yan, dapat kayo ang mag-asawa, kayo ang dapat na re-resolve nung inyong nagiging problema o hindi pagkakaintindihan. Ha? Hindi solusyon yun na doon muna ako kaya mainit ang ulo. Ang sitwasyon, mainit man, alis muna ako. Hindi ganun, mali yan ha. Hindi yan nakakapagbigay ng ikatitibay ng pagsasama ng mag-asawa. Kasi tinatakasan nyo yung problema eh. Di ba? Dapat yan hinaharap. Hinaharap nyong magkasama. Magkatuwang. Hindi yung tatakasan. Kasi pag naging ganyan ang iyong ugali, hindi lang sa usaping problemang mag-asawa, kundi baka maaari sa iba pang sitwasyon ng buhay na magka-problema kayo. Wala kang ibang iniisip, kundi takasan ng problema. Iwasan ng problema. Hindi ganun. Hinaharap yan. Ha? Hinaharap yan dito. Lalaki ka eh. Hindi yan tinatakasan. Sinasabi ko naman sa iyo na kahit hindi naman tayo nag-aaway. Anong beses mo pa lang sinabi sa akin yan, nung pauwi tayo ng tour na nilalagnat ako sa bag. Tsaka kagabi. At saka nung tayo nasa nasa Villarisha pa, di ba sabi ko sa iyo, gusto ko umuwi. Hindi, ganito na lang. So ngayon ganito, Mrs. Ka-Business, makikiraan mo na ako kasi baka makalimutan ko yung babanggit ko. Pagtapos ko, ito naman baka naman kasi ma-misinterpret ng ating mga taga-panood, mga viewers. Ano ba, ba't hindi nyo pinapayagan si Lito uwi nga sa magulang niya kasi sa nanay niya na may sakit eh? Wala pong problema. No? Ang sa amin lang dito po, mga ka-business, ay pagtitiyak lang. No? Na walang ibang rason, kundi talagang purely, yun ang dahilan na kaya pupunta ka sa magulang mo o sa mga kamag-anak mo sa Quezon. Kasi malayo-layo rin yung pellets eh. Sa isang katulad mo na magkukumute, eh malayo-layo yan ha. Hindi yan madaling biyahe. At kami ay
nasisiyahan at gusto mo makita yung nanay mo. Isang maganda at mabuting gawi ng isang anak, no? Para sa kanyang magulang. Pero sana huwag nakakuble yung totoong dahilan o pangyayari sa bagay na yon, no? Yun ang ating tinitiyak. Kasi maliligaw kami ni Mrs. Ka-Business pagdating sa pagpapayo o pagbibigay ng solusyon, makatulong sa inyo. Diba? Malilihis kami ng aming mga sasabihin. So yun lang yun, ha? Hindi ibig sabihin na tutul kami sa pagbisita mo sa iyong nanay. Hindi ganon. Okay? So ayun ha, Ate Vera. Ano yung sinasabi mo kanina? Sa akin naman po, wala namang problema pa po siya. Magulang niya yung pamilya niya. Kailangan dito. Ang akin lang, huwag niyang itinataon na may sakit ako. Kasi pag ako walang sakit, sino ba inuuna ko? Ang masakit lang po kasi sa akin. Parang ano ba? Yung pakiramdam ko. May nararamdaman ka lang nga, iiwan ka pa. Yun yung ano, parang ano ba? Kumbaga parang nananadya. Kaya nga yun ang binanggit ko kanina na bakit kung kailan na hindi nagkakasundo kayo, meron kayong pagtatalo, saka mo na iisipan na umalis at pumunta sa mga kamag-anak. Yun ang aking pinupunto po. Bakit kapag okay naman ang relasyon, no, sa mahal ninyong mag-asawa, ay hindi mo naiisip yung bagay na yon. Kasi parang naulit na naman, katulad yan, yun yung kagawa yun na nakaraan, di ba? Yung pag-uwi, nag-away kayo tapos gusto na lang niyang umuwi. Yun nga yun, Kuya Lito, kaya pasensya ka na kung ganon yung aming naging obserbasyon, ha? Kasi yun ang, yun ang takbo ng istorya na naisipan mo umalis kapag nagkakaroon kayo ng di pagkakaunawaan. Pagka hindi naman, hindi mo naisipang umalis. Naisipan ko naman po, sinasabi ko naman po sa kanya. Hindi ko po alam sa kanya kung ba't ganun yung sinasabi. Hindi naman porkit na may sakit siya, iiwan, hindi naman po. Sinasabi ko rin naman po sa kanya kahit hindi kami nag-aaway. Siya lang po yung parang ayaw niya akong pauwi. Hindi ko po alam kung totoo ba yun, Ate Vera? Pagka wala kang sakit, ayaw mo siyang pauwiin kung mo nagpaalam? Wala na akong masabi. Alam mo ng Diyos na natin. Ganito na lang ako. Kasi makasabat na ako. Yes po. Please, Mrs. Ka-Business. Ganito na lang, te. Ngayong may sakit ka, at gusto mong umuwi, Kuya Lito, si Ate Vera, doon muna siya sa bahay. Oo. At ikaw, umuwi ka. Para may mag-aalala kay Ate Vera. Doon muna siya sa bahay matutulog. No? Ilalak na lang tong bahay niya. Para may kasama si Ate Vera. Doon ka matutulog kayo sa bahay. Kuya Lito, payagan na natin siyang umuwi kasi nga, ang pakaramdam niya, gusto niyang puntahan ang kanyang nanay. Oo, yun nga. Ang terminong ginamit niya kasi kanina is habang buhay pa daw. Kasi siguro, baka pakiwari niya, ibig sabihin, may damdamin kang mamamatay ng nanay mo? hindi naman po. Ayaw ko lang. Habang buhay pa. Hindi, ang ano ko lang po na baka hindi agad ako makauwi. Na parang katulad sa tatay ko na nakauwi ako na wala ng tatay ko. Wala ng buhay. Sa bagay, naintindihan ko, Kuya Lito, naintindihan kita, ha? Huwag kang magdaramdam sa akin kasi naintindihan kita, ha? Ayun lang po yung parang ayaw ko ulit maulit. Mangyari. Na mangyari po. So, okay ka ba, Ate Vera, sa sasanabi kong gano'n? Pero ano naman po, hindi naman po ako aalis ng may sakit po sa Vera. Yung akin lang po, na nagpaalam po ako sa inyo para... Kaya mga ka-business naming minamahal, patalastas muna po tayo sandali at narito po ang mga produktong ini-endorso ng Ka-Business Family. Papa Dins, please. And mga ka-business, ito po meron po tayong Shake White Coffee. Ito ang kape ng Ka-Business Family. Kapag uminom ko nito talaga naman ang shake mo. Hindi lang shake, may puputi ka pa. Okay. Alright? At meron din tayong Glutagen. No, ito po ang aking tinitake kaya mapapansin ninyo ang aking balat ay nagbo-bloom. Pang kapartner niya itong Pro Alga C, no? Meron po siyang alkaline mga ka-business. Pampalinis ng ating mga dugo, no? Meron din po tayong Himas. Ginagamit po ito sa pampahilo, no? Pang-massage. Pang-massage. Alright. Meron din tayong whitening lotion, ombre mga ka-business. At ang ibang mga produkto is
which is the business? Ayan po, meron po tayong spirulina. Ito pong aming tinitake tuwing umaga. Spirulina, kapag gising po sa umaga, pwede na po ito i-take. Ito po ay nakakatulong sa weight loss. At ganoon din po sa may mga high blood po, pwede po siya. At ito pong serpentina, para naman po sa mga diabetic po. Serpentina. Ito pong sabon namin po mga ka-business, niacinamide. Itong niacinamide po ay mga pang-close-close po ng mga pores po natin. Napakaganda po nito at saka nakakapagpaputi po mga ka-business. Yang niacinamide soap po. At meron din po tayong barley capsule. Kung meron tayong powder, meron din tayong capsule. Ito pong barley capsule po na ito ay nakakatulong din po sa pang-weight loss din po mga ka-business. Bago ka po kumain ay uminom ka muna itong barley capsule or ito pong powder. Yan din po yung ginagamit ng ating Kuya Buknoy. Yes, si Kuya Buknoy po mga ka-business ay mayroong colon cancer stage 3B at nakatulong po sa kanya ito. Nakikita naman natin sa ating mga vlog kung gaano kasiglang isang Kuya Buknoy. Opo. At meron din tayong Milky Fit na meron siyang chia seeds. Ito pong Milky Fit na to ay pag ininom mo po siya ay lagi kang busog mga ka-business. At meron din tayong Shield C, vitamin C ng ka-business family. At syempre, pagka meron pa nito, siguradong protektodo. So yun ang mga ka-business namin minamahal at papandin, saan ba mabibili ang mga produktong ito? Yung mga ka-business, mabibili po ang lahat ng mga produktong ito. Ang official website natin ay kabusinessofficial.com. Ayan po mga ka-business. Boss Editor, ayan po yung ating website. Lahat po yan ay mabibili ninyo doon sa ating online shop. Ito po, yan ay nationwide, no, mga ka-business. Meron tayong COD, pwede rin po tayong mag-credit card or debit card payment method, no, mga ka-business. At po yan ay ginagamit ng ka-business family. Proven and tested po, mga ka-business. So yun mga ka-business namin minamahal, ano pa inantay nyo? Mag-avail na kayo ng mga produktong iniendorso ng ka-business family para mapanatili ang healthy ng buong pamilya. At hindi lang yun, syempre, nakakatulong pa tayo sa ating mga kababayan na higit na nangangailangan. Alright? Alright. Bira, tuloy na panunood! Bira! Perito, suggestion ko lang, at kaya kung gusto mo pumunta kay nanay mo, kasama mo si Ate Vera. Dalawa kayo. Oh, yun ang pinakamabuti kasi mag-asawa kayo eh. Kasi mamaya dyan, ay baka ma-misinterpret naman ng mga kamag-anakan mo na bakit kinayaan ka ni Ate Vera na mag-lakbay, mag-isa. Kasi siyempre, delikado ito sa kalagayan mo. Ilang sakay yan. No? Oh. Niya, mag-usap kayo, kailan kayo pupunta doon, nang dalawa kayo. Ano sa palagay nyo? Kailangan suggestion ko na. Suggestion daw ni ate nyo yun. Pag-uusapan po namin. Ha? Pag-uusapan po. Pag-usapan nyo. Oh. Tapos iwasan nyo na yung mga ganyang tapo-tampuan. Hindi kayo yan mag-grow bilang mag-asawa. Dapat parehas kayong nag-iisip ng mga pamamaraan na para mapaunlad din yung buhay mag-asawa. Yung relasyon ba? Yung relasyon ninyong mag-asawa. Lagi kayong magtutulungan sa pag-iisip ng mga pamamaraan kung paano ninyo maingatan at saka lalo pang mag-alab yung pagtitinginan at saka pagmamahalan ninyong dalawa. Tama ba ako ron? O may tama ako? Subong. Ito pala yung tama. Ginamay pa ako. Hindi, ganito naman, Kuya Lito. Basta kung patulad yan, di ba, Quezon niya, malayo din. Meron naman tayong, yung video call. Yes, oh. Na kakusap mo naman din sila ng face-to-face, maano mo siya na kung meron siyang sakit, gano'n. Hindi, Mrs. Ka-Business, iba pa rin kasi yung personal. Na mayayakap niya at saka mahagkan niya yung kanyang nanay, iba pa rin yun. Pero anyway, kung talagang halimbawa hindi na matiis yung pananabik at yung kalungkutan, no, sa
mga magulang ay hindi masama na pansamantala mag-video call muna. Tapos pagka pwede nang bumiyahe, di bumiyahe kayong mag-asawa. No? Bisitahin niyo sila roon. Ano sa palagay niyo? Salita naman kayo. Ito, Kuya Lito. Okay na ako. O kasi mas maganda yun yan, yung ano, na video call nila, nakausap, tapos pinayagan sila na pumunta doon. Kasi baka may pumunta ka lang doon ng basta. Hindi naman nila alam at dadating ka. Tapos, ano ibig mo sabihin, Bruno? Paano naman kung pumunta sila roon nang hindi nila alam? Kamag-anak man yun. Ha? Anong ibig mo sabihin doon sa sinasabi mo na yun? Hindi, kasi baka mamaya, di ba yung dati, Anong dati? yung Anong Hawaii alam mo ka. sa dati nila? kawain kang kuya. Hindi na. Kaya gusto mo. Sisirain. Hindi. At ano ko, Kuya Lito, ganito. Nakaka-video call mo ba si nanay tsaka sila kuya? Yun. Hindi po, si ate lang po. O, ano sabi naman ni ate? Kung okay naman daw po na umuwi kami mag-asawa doon. Hindi. Di ba si ate tsaka si nanay magkasama? Oo. Hindi ba pag tumawag ka kay ate, hindi ba niya binibigay yung telepono kay nanay Nakakausap. na through video call? Ang sabi po sa akin, pag natawag po, lagi po doon nasawaan po eh. Doon sa kabila namin. Kabilang bahay? Sa lupa po. Sa pabundok po. Eh, hindi. Pagka nataon na tumawag ka, eh pagka katulad ka, gabi, siguro ano naman na si nanay sa gabi. Eh, may bahay po kami doon. Pwede po siya mag-stay doon matulog. Wala ba yung cellphone nanay mo? Meron. O, meron pala. May messenger ba nanay mo? Pag ganun po yung messenger po nanay, Ano? pag minsan si kuyang ko. May hawak. Pwedeng tawagan siya kahit nandun siya sa bukid. Naku, hindi. Bakit? Hindi po siya sa... Ba't dinadala niya yung cellphone doon sa bukid kung di siya pwede tawagan? Ano lang po siya, yung number lang. Tapos Kaya yung... nga, number. Ano ba dapat tawagan? Sa messenger po kasi. Hindi number, O cellphone. pwede mo siya makausap through number, Yes. call, ganun. Hindi mo makontak or nakausap mo na ba? Hindi ko po. Yung kapalit ko lang po. Na babae yung naka-offer. So basta kayo, kami, ni ate ninyo, ate Vera, ha? Ayun, so ibig sabihin, mga kabisnes naming minamahal, yung pamamaga ng katawan ng ngipin ni ate Vera kasi sumasakit ay hindi yun ang pinakadahilan, no? Kundi at least natumbok natin na tumbok natin yung pinaka problema, no? At umaasa kami na sana ay i-considera ninyo yung aming mga naging pagpapayo, pagbibigay ng mga suggestion, no? Ni ate ka business. Tama, ako agree ako doon. Kung halimbawa pupunta ka lang din naman doon sa iyong kamag-anakan, Kuya Lito, pinakamainam, magkasama kayong mag-asawa para mas maganda dating. At huwag naman ma-misinterpret na parang pinabayaan ka mag-isang nag-commute, no? O bumiyahe. No? Sana i-consider ninyo yun. At wala nang ano love 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 tayo. Love 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 love. Sabi mo ganun. Love 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 love. Okay, ganyan. Ano yun? Hindi. Wala, kuya. Love, 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 love. Love, 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 love. Love, 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 love. Love, love. Oo nga, love 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 sabi niya. Love 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 love. Love, 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 love. Love 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 love. Parang sugi. Tibera, Love, 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 love. dito. Love, love, love. Sa tumingin ka, Tibera. Love, 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 love. O dali, gabi mo love 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 love. Love, love, love. Malakas, pati. Nagkas yan. Love, 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 love. Love, love, love. Ano pala ka? Mamaya yan, masabi niyo, lagablab. Mamaya yan. Blagadag, blagadag, blagadag. Blagadag. Lagablab. Mag-ayos na kayo, sige na. Ha? Kaya ano, may pupuntahan kami, magmi-mission kami. Peace na kayo. Mga kabisnes, paumanihin at salamat po sa inyong pagsama. Kailangan kasi itong
ganito mga sitwasyon ay naibablog natin. Kasi ano to istorya nila to no? Na pwedeng magbigay din ng halimbawa o aral sa mga kabataan na gustong lumusong sa buhay, mag-asawa. At dun sa mga mag-asawa na maaaring may ganitong sitwasyon din. No? No. At yung mga hindi pa nakapag-aasawa, Kasawa na. ay Kasi bilog po mga kapatid. Sa mga nakapag-asawa, asawa na. Ang maranasan. Sa Spain. Kuha mo doon! Pamain, pamain. Pamain. O mga ka-business, Pamain ka kung bugi. yun, sana nagkaisa kayong dalawa at magkaayos na kayo pag uwi namin. Pero meron nag-chat sa akin, ipabot ng pagmamahal kay Ate Vera. hey! Yan ang sinasabi ko Mag-check-in daw kayo. Dito, mag-check-in kayo. Gamitin niyo yung biyayang Oo nga. dumating sa inyo para lalo maraming maging mga pangyayari sa inyong buhay na magpapatibay ng inyong Pagsasama. pagsasama bilang mag-asawa, no? Mhm. So yun, go ahead, Mrs. Ka-Business. Yan, sinasabi ko sa inyo Oh. Kasi po mga ka-business, kami din po dati ni ka-business na nag-check-in. Yan, alam niyo yan. Yes, so. Sigurado ka ba? Opo, ganito po, baka kung ano isipin na natin mga mahal na viewers. Tayo, hindi porket mag-asawa na tayo, no? Kayo, partner mo, hindi porket may mga anak na kayo, ay ibig sabihin, ititigil nyo na yung mga bagay na makakapagbigay ng saya sa inyong dalawa o sa bawat isa bilang partner o mag-asawa. Dapat, kahit may mga anak na kayo, nagdi-date pa rin kayo Yes mag-asawa. naman. Tama yon. Kahit may mga anak na kayo, dapat ay namamasyal pa rin kayo na kayong dalawa lang. No, pumunta sa park. Pagkatapos sa park, kumakain na magkasama sa gusto nyo kainang restaurant. At pagkatapos kumain, ay mag-check-in kayo. Yung mga ganong bagay, oo, meron namang silid sa bahay na pang mag-asawa. Totoo naman yun. Pero, yung pag-check-in sa mga ganoong lugar, ganong establishment, ay hindi masama. Basta kayo ang kasama mo, check-in mong asawa mo. Yun. Diba? Diba? Hindi asawa ng kumpare mo. Nagkakaroon kasi ng maling isipan, pero makinig kayo nagkakaroon kasi ng maling isipan na yung ganong lugar o ganong klase ng establishment ay parang puntahan lang ng mga gumagawa ng kasalanan. Hindi po. Yun po ay pwede rin puntahan ng mag-asawa. Yes. Oo, mag-asawa kayo Opo, I'm proud of my husband because Kasi, eto tanong. Sige nga, kayong dalawa ba ni Ate Vera nagpapag-check-in na kayo? Sagot. Very good. Dati. ilang Ngayon. beses? Isang beses ngayon. Kayong mag-asawa, Intoy, nag-check-in pa ba kayo? Ba tayo? Hindi, sinika. Ano si Nika? Wala pa ya. So, diba? masubukan. Tama yun. Kasi, ang ibig ko lang sabihin, yung karanasan, Yes. paranas niyo sa asawa ninyo yung ganoon. Opo. Totoo po yung mga ka-business, alam niyo po ba? Pag pumunta kayo sa isang hotel, taas no kayo. Oh. Kasi ang kasama mo, Asawa mo. wala kang alinlangan na pumasok sa ganun. Yes. Kasi proud ka na ang asawa mo ay kasama mo sa isang hotel. Oo. At Hindi yung karapatan niyo yun. Hindi yung papasok ka sa ganong establishment, Tapos. bakit ka ng sumburay ako. Makita ako ng kapitbahay. Makita ko ng anak ko. Ganon. Yun Mga business, totoo yan, alam ni Boogie yan nung nagtitinda pala si Kuya. Nagbubo ko dyan, parang may pan-date kami. Yes, nagdi-date kami. Alam ni Boogie kasi nagkaganon din. Siya rin yung Kahit mag-asawa na kayo, may mga anak na kayo, mag-date pa rin kayong dalawang mag-asawa. At alam ng mga anak ko yun, sila Kay, tuwang-tuwa pa nga sila na. Proud nga, nako mga ka-business, iba ang magiging, lalong yung paggalang sa'yo ng may bahay mo, lalong tataas ang antas, at
yun nga, sabi niya kanina, di ba, sobrang proud siya. Proud ako kasi asawa ko kasama ko. Hindi ang asawa mo, nagpupunta ng palihim. At iba pala ang kasama, si Kumare. Shout out! Ay, nag-check-in ba kayong mag-asawa? Opo ya. O, ilang beses? Siyang Hanggang bulan. ngayon? Naisip ko nga yan, mukhang maganda yung naisip ko. Bakit sabi Oh, diba? Yun ang problema. Nung kayo, sandali, makinig. Yun ang problema kasi naging kagawian at isipan na ng marami ng iba na pang boyfriend girlfriend lang yan eh. Mali. Boyfriend girlfriend dapat hindi kayo pumapasok sa ganung lugar. Oo, Kasi hindi pa kayo kasal eh. Di ba? Bawal yun. O kayo, Bawal yung movie. di ba? Bawal yun. Pero yung lugar na yan kasi hindi lang yan pinupuntahan para sa ganoong bagay. No? Merong nagpupunta dyan dahil nagkakaroon ng case study o group study. Yes. Oo, kasi kailangan nila ng lugar na tahimik, walang istorbo para makapag-review, mag-take ng bar exam. Yan. So, At saka ano yun, pag pumunta din yung mag-asawa doon, tahimik, diba? Walang makikinig. ayun, At saka ano, maano yung mag-asawa, yung bang pagmamahalan nila, long, yes. titibay. Oh. Diba? Titibay at saka ano yan? Wala. Yun ha, mga ka-business namin minamahal, huwag kayong mag-isip ng negatibo kasi realidad yan. Hindi porket mag-asawa na ay wala ng panahon sa ganoong gawi o gawa ng pakikipag-date, no? Na kayong dalawa lang. Noong mag-boyfriend, girlfriend pa lang kayo, nung nililigawan mo, makapagyaya ka ng mga lugar na kung saan mo ipapasyal, tapos nung asawa mo na, hindi mo na magawang yayain man lang kahit na, di ba, kumain ng bibingka ng mga paninda nito nyo. May Cyclops pala. Salamat pala sa nanay mo. Shoutout po sa nanay ni Cyclops. Padalan siya ng bibingka at saka puto bongbong sa bahay. Thank you so much po. Yan, thank you po nanay. Thank you po. God bless po sa inyo. Sa'yo na mga ka-business naming minamahal. God bless sa ating lahat. Never say goodbye. Hindi ko pa Ay, sorry. Ay pa yan. Yung pang-date pala. Ito pa. Pag-check Alam, boys. Oo nga. Tsaka ano eh, nag-thesis din kasi minsan. Oh, this is. Yes. Sa school mo. Kahit man lang ano, Kuya Lito, 12 hours. Mura lang naman ang 12 hours. Ang galaw. Ang 12 hours of course, hindi ako nagkakamali ngayon ay nasa 1-2. Hindi tiga sumagot si Tunyo. Magkano yung 12 hours? Tunyo? Ay, si Cyclops? Promo po 850. Alam mo. Pole. Cyclops yun ha? Cyclops, sumanda ka sa tatay mo, Cyclops. Alam naman kasi niya kasi yung dati yung trabaho sa CCTV. Alam mo yun? Hindi, may mga Pero tayo nun di ba pa 1 to ano? Mura lang po yan. Huwag kayong manghinayang sa ganyan kung mapapasaya ninyo ang inyong ano, mahal sa buhay. Siyempre, asawa mo. Sino bang pinakamahal mong tao sa mundo? Walang iba kundi asawa mo, di ba? Ito lang. Kita mo, kaya-kaya mo yung toy. may soft drinks na yun. Ikaw na magdadala ng pagkain. Hindi, ganito yun. Kain lang yun. Ang pinakahabol doon kung bakit kayo magde-date sa ganong lugar, unang-una, maiparanas ninyo sa inyong mahal na asawa yung ganong experience. Yes. Yung ganong uri ng lugar. Yes. Kasi siyempre, natural, iba yan doon sa bahay natin. Oo. Di ba? Iba yan. Kumbaga, wow, yung maliligo, magsha-shower kayo, may hot and cold. Oh, di ba? Kasi tayo, hindi naman tayo mga anak mayaman. Di ba? Hindi naman tayo mga ipinanganak na may kaya sa buhay. So, yung mga ganong establishment, ay para ka na rin maramdaman, uy, ganito pa lang, di ba? Merong shower na ganito lang kwarto na, pwede palang din, pwedeng lakas ang konti, pwedeng medyo madilim. Go ahead, Mrs. Kabi. Sige,
Eh, gusto nang umalis. Subukan niyo yun, Kuya Lito, ha? Uli. Total, subukan niyo naman dati. Subukan niyo uli ngayon. Atin kita doon, Let's. At ito, 5,000! Hoy, 5,000 pesos! 702 pesos. Pinagkaloob ito ni Ma'am Luz. Hoy, Ma'am Luz! Thank you so much po, Ma'am Luz! Salamat po, Ma'am Luz! Thank you! Ninang from San Diego. At ito ang sabi ay, papacheck up sa kanyang ngipin. Ah, okay. Ayan. Pero kung ako sa Ate Vera, pagkatapos mo magpa-check up ng iyong ngipin, ay pumunta kayo sa isang... Basta para gumaling. Oo. Ate Vera, ha? 1, 2, 3, 4, 5,000, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5,700, 7 pesos. 7 pesos. 5. Papalit sila dito yun. Let's, akit yung dito, Let's, na tabingi yung camera ko, Let's, eh. Para magpantay. Bilis na, parang bilis na kumilos na. Ginago. Lulundag niya! Parang nag-spin man. Parang turun po na kumilos. Ninang from San Diego po. Maraming salamat. Opo. Alam ko pong pinaghihirapan nyo rin po yung mga binibigay niyong pagmamahal sa Huwag amin. na iyak, te. Magkagalit sa'yo. Sasampalin ko na pag nakita kang umiiyak. Kasi lagi na rin umiiyak. Kunting bagay, iyak ka ng iyak. Hindi po, masaya lang po ako kasi kahit pa paano may nagmamahal po sa amin. Marami, ate. Marami sila. Ako na nagsasabi sa'yo, maraming nagmamahal sa'yo. Kaya kahit tinanggihan ko po ito kanina. Nakachat ko po kasi si Ninang kanina madaling araw. Talaga? Kasi po tinanong ba't pa ako gising. Sabi ko, masakit po yung ngipin. Tinanggihan ko po ito kasi lagi po siya nagbibigay sa amin. Pero sabi po niya, kusang loob daw po na to. Maraming salamat na. Tsaka, maraming salamat din po sa payo nyo. Tulad nila, kuya, hindi nyo kami pinababayaang mag-asawa. Lagi hindi nyo kami pinapangaralan. Kung sa buhay may asawa. Maraming salamat po. Kila ate, kuya po, pasensya na po. Tsaka maraming salamat po. Sobra. Sa mga isang kapatid naming kagwang. Salamat po. Kasi kahit di po ko nakakapasok, nasalubong po kayo minsan, makita. Nakausap niyo ako, pinakamusta. Kay Kuya Bay, thank you kasi halos lagi kang nalaan dito sa kapag. Oo, yun pa eh. Yun lang bahay ni Bay eh. Maraming salamat po sa inyo lahat. Oh, ano? Ikaw naman, Litz. Yun po, maraming salamat po ng salamat din po kay na Kuya Ate. Pasensya na po talaga. Yun lang po. Ayun, Mare, salamat sa yun nga, pagmamalasakit, ito yung turing namin pagmamalasakit mo dito sa ating mga anak. Kasi, para sa ito malayo sa mga magulang, wala namang iba talagang magmamalasakit dito, magtuturo. Hindi yun, kami ni Mrs. Ka-Business, at ikaw yung suporta mo, salamat ha. Salamat. Thank you po, Ninang Mars. Ninang Mars, thank you. Lagi ka po mag-iingat dyan. God At bless you. ayun, sana maalala mo rin kami kasi gusto ko rin makipag-date. God bless sa ating lahat. I love you all. Bira! Bira! Yolo! Alin ko na doon chinelas na ito para rin pinakalis. Love you. Pati yung bag ko, Ate Vera, ha?
Sa bawat araw na lumipas, ka-business ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, ka-business, business, ka-business, Papa Dean, Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlay. Noong kami niyong natagpuan, Papa Dean, Stevie naman, scholarship ay nasimula sa mga nais mag-aral. Pag-aaral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay. Ka-business, Mrs. Ka-business, Papa Dean, Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsiglay. Noong kami ninyong natagpuan, pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Sponsors at subscribers naming minamahal, walang sawa kami sa inyo'y magpasalamat. Mula walang sawa kayo ay tumulong. Ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Panalangin nila, sana'y hindi kayo